At sa hindi inaasahan, sa ganda ng panahon at sa ganda ng kalsada, merong isang driver na nagpapatibok ng aking puso. Bigla-biglang nagpapatibok. Yan na. Overshoot tuloy ako. Ayan na. Sino bang hindi kabahan yan? Oh, sana po okay lang kayo. Ingat tayong lahat sa kalsada. Are you listening? Damn. What's up guys, Maybe Good Speed Moto Vlog, and for today's video, it's Sunday and it's time to ride with Michael. Yun ang aking kapitbahay na mahilig din sa motor. At syempre Sunday ngayon, kaya it's time to enjoy the road, burn some tires, of course, in the safest way. Ayan na, tumatakbo na kami. We're just gonna meet one of his cousin kasi tatlo kami magra-ride ngayon, and we're gonna be going to north of Cebu. Wala lang, enjoy lang sa daan, at of course kakain kami ng mga masasarap na pagkain sa north. Meron ba kaming matatagpuan kasi wala kaming plano ngayon. Ang plano lang namin ay mag-lunch sa Asturias, yung may lake doon kami kakain. Mamaya makikita natin. Pero sa ngayon, rides lang muna going to north. Hindi pa alam kung saan kami mag-stop over kasi sila yung nakakaalam kung saan kami dadaan. Basta ako, sunod lang ako na sunod. Ayan, pogi-pogi. Kita mo naman bago yung helmet, oh. Yung helmet talaga, iba talaga yung helmet ko talaga ginamit. Ayan, oh. Ayan. Ewan ko lang, dalawa helmet ko dinala dito kasi baka hindi ako mag-survive ditong helmet na to. Kaya pwede kong gamitin yung isang helmet na close talaga. At of course, before tayo magpabiyahe ng malayo, kailangan nakakondisyon yung motor natin. Kailangan full tank at saka fully paid. Kailangan natin i-check yung pressure ng tires natin. Kailangan natin magpagasolina kasi long ride nga ito. Ikot kami sa north of Cebu. Kaya kailangan talaga kondisyon yung motor mo, otherwise may iwan ka. And of course, gamit ko yung X-Max 300 from Yamaha, fully paid. Fully paid na yan, ha. At saka yung cellphone kong Note 20 Ultra, fully paid din yan. Walang utang dyan. Kaya pupunta kami ng north. Of course, kailangan mong magdala ng mga tools, kailangan mo magdala ng ano-ano dyan. O meron akong dalang compressor dyan kasi syempre hindi natin alam sa daan, baka mamaya mabutasan yung gulong natin o ano mangyari. Meron kang compressor na dala, at ang mahalaga dyan may tubig ka rin dala kasi kailangan mo ng tubig while matakbo ka, kasi yung motor nga kailangan ng gasolina. Ikaw pa na, ikaw talaga yung nagmamaniho ng motor, diba? At yun na nga, iniwan ako ng dalawang kasama ko pala ay Kymco 500cc, kaya ako lang yung lower cc dito kasi itong dalawa ay 500 at saka 900cc na MT-09 from Yamaha. Panalo ang Yamaha dito. Ayan, ang bilis nila, oh. Kita mo naman yan, lagi ako naiiwan, pero enjoy lang. At ang plano namin ngayon ay mag-enjoy lang sa daan, relax, pero parang hindi ako makakapag-relax dito sa dalawang kasama kasi mga hot na hot mag-throttle. O, pangalawang shell na hinintuan namin kasi yung unang shell, pangit yung ano nila, pangit yung pang-air nila, hindi gumagana, so lumipat kami ng ibang shell. Ito talaga maisip ko pag nasa shell ako dalawa lang naiisip ko dyan ay tatlo pala, gasolina, CR, saka panghangin. At yun na nga, open na yung daan, kaya let's go, takbo na. Nasaan na po yung kasama ko dyan? Nawala na. Naku, solo ride na naman to. Talagang kulela talaga ako sa mga rides, bros. Mga kapatid, kulela talaga ako, pero ini-enjoy ko lang talaga yung ini-enjoy ko lang talaga yung view, yung araw, yung daan, at saka yung mga makukulit ko dito mga kasamahan sa motor na nasa gilid, nasa harapan. Kita mo naman yan, open yan, pero ayoko talagang magpatakbo ng more than 150 kasi ang top speed ko lang talaga ay 160. Hindi ko na makita yung dalawa kaya inahabol ko na sila dyan kasi open road na, mas lalong bibilis yung dalawa na yon. Oo nga pala, pag Saturday and Sunday dito sa Cebu talagang open na open yung ating mga daan.
lalo na pag Sunday talaga. Kaya mas maganda talagang mag-ride dito sa North compared sa South, kasi sa South ngayon more on ano pa sila, yung ginagawa pa yung mga daan nila, meron pa sila mga construction or road construction. Dito kasi sa North, konti na lang yung mga mangingilan na lang yung road construction na madadaanan mo, but mostly talaga open na yan. Hello X-Max, what up? Kaya mas masarap pag-ride sa North pagka Sunday kasi talagang wide na wide yung daan at saka maluwag, lalo na pag parating ka na sa Bugo at Medellin. Nako, napakaganda doon tumambay. Pero sa ngayon dito muna kami tatambay somewhere in North. Nakalimutan ko yung pangalan nito, pero hindi ko inaasahan na mayroon palang dagat sa likod nito. I mean, magandang beach. Kala ko kasi dati pag dumadaan kami dito parang ano lang siya, simpleng kainan lang, pero alam mo, nung nakita ko yung likod nito, ang ganda pala tumambay dito, pare. Syempre, hindi ko na sana dyan kami tatambay. Kaya lang, ito sila siguro nagutom. Ako rin, gutom na rin ako kasi wala akong breakfast niyan eh. Kaya gusto ko talagang kumain muna at saka pahinga muna sa rides kasi medyo malayo na yung tinakbo namin, no? Kalahati na to sa ruta namin papuntang North. Ayan na, nakwentuhan kami kasi may mga, alam mo na, mga overshoots, mga situational situation dito sa daan, you know. Kaya ayan, meeting mo na kami. Kwentuhan mo na kami. O, kita mo naman yung tiyak ko, hindi ko busog yan na. Bro, happy na kuha kayo ng GoPro lang eh. Kaya dito si Kapag. Pero di gana yung kuhan, video. Gana eh. Gana ako. At yun na nga mga kabigoti, busog na kami. Kaya naman nagre-ready na kami kasi pupunta na kami kung saan kami magla-lunch. But before kami mag-lunch, kailangan makaikot kami sa North. Pero hindi na kami pupunta doon sa Medellin kasi sobrang layo na kami. Dito lang kami mag-cut sa may dulo at papunta kami ng TCH. Bago kami makapunta ng TCH, kailangan dumaan muna kami ng Asturias kasi doon yung plano kung saan kami magla-lunch. Kaya kita mo naman na wala na agad yung kasama ko kasi syempre wala na kaming oras niyan. Kailangan makahabol kami sa oras ng aming lunch. Kaya bilis yan, ganyan kaganda yung daan dito sa Carmen nata to eh, hindi ko alam kung Carmen to ano, basta ganyan kaganda yung daan, open na open, kaya bakbaka na. Woo! Kita nyo naman yan, full speed, fully paid. Ang bilis, pero yung dalawa nawala na. Tama naman yan, wala na akong makita talaga dyan, wala na talaga sila, iniwan na ako. Ayan, huwag niyong tularan, dalawang dilaw yan. Huwag tularan, pero kung open, ay bakit hindi? Takbo lang na takbo, sige, enjoy ka lang. Ang problema lang dito guys, pag may sirang daan, it's hard for you to, talaga yung stop agad. Kasi syempre, katulad yan, pag pinistriyan na, kayo mag-slow down or impossible linto kayo kasi syempre, kailangan priority yung tao dumadaan dyan. At yun yung dalawa, kita mo naman yan yung pinakamagandang namin, pacing ayan parang naka MotoGP yung dalawa ako kinabahan na ako dyan, tapos yung GoPro ko higa-higa, umihiga yung GoPro ko yung Insta360 X3 fully paid, umihiga talaga siya. Ayan na, nag-i-enjoy na kami dyan, magpakan na. Kaya lang hindi ako familiar sa daan masyado, kaya ingat lang ako ng ingat. Yun naman, pero ang ganda ng mga curves dito, kaya lang ingat sa mga lubak-lubak kasi mamaya baka nagpapangking ka tapos may lubak dyan. Pero kita mo naman yung dalawa, enjoy na enjoy yung dyan, yung Kimco dyan, parang sumasayad na yung gilid sa gilid I mean, sumasayad na sa daan yung gilid Pero napakaganda talagang lugar na to, lalo na pag naka-sports bike ka. Daming twist dito, kita mo naman yan, open na open pa. Kaya lang ingat tayo sa mga lubak-lubak kasi hindi natin alam, sa unahan may malaking lubak dyan.
enjoy ka na sa pagbirit mo. Baka mamaya suwakak yung kararatingan mo. Kahihinatnan mo. Kararatingan. Bisaya kasi dong. Mga kabigote, ayan na, nawala na naman sila. Kasi ako talaga, may limit talaga ako sa speed. Especially if I'm using the X-Max 300 fully paid. Kasi mahirap na pag humabol ako sa kanila, mas mabilis sila sa akin. So pagdating sa corner, baka mamaya yung pasok ko sa corner ay masyado mabilis kasi nahabol ko sila. So sa kanila madali lang sila makapreno at saka mabilis sila. Kaya iba talaga yung hatakan kumpara sa X-Max 300 fully paid. At yun nga, ayokong humabol talaga sa kanila ng malapitan kasi baka mamaya masyado mabilis yung takbo ko kasi nahabol ko sila, tapos pagdating sa corner ay baka ma-overshoot ako, di ba? Mas maganda na yung safety tayo guys, at especially pag long ride. Remember, meron tayong family na naghihintay sa pag-uwi, kaya enjoy and chill the ride. Iba naman sa kanila mas mabilis yung motor nila sa akin, kaya konting birit nila mas malayo sila agad sa akin. Pero sa ganitong speed, sa ganitong lean, sa ganitong weather, sa ganitong gandang panahon, sa gandang daan, talaga ako nag-i-enjoy lang talaga dito guys. Ayan kita mo naman yan, sakto lang takbo ng mga 80, 100, 110. enjoy lang. Yung kasing dalawa na wala na pero nahabol ko rin sila dyan, siguro nag slow down lang yon. Ayan na, kita mo naman yung daan na yan kaya lang matagtag. Pagka kasi semento yung daan, matagtag siya. Pag ganito naman spalto, mas maganda, parang wala talaga siyang vibration. O nga pala guys, itong X-Max ko medyo matagal-tagal na sa akin to, at ang itinakbo nito ay around 20,000 kilometers na. So sobrang haba na ng tinakbo nito. Nakarating na to ng Mindanao, hindi sa Davao dito sa may south side, from Mahayag, Mulabi, umikot kami ng sa Buog, pumuntang Liloy, tapos balik kami na Mahayag, tapos Mulabi, ganun. So buong araw din yun inikot namin gamit ko yung X-Max ko. Meron kaming tropa doon sa Mindanao, nag-invite na mag-ride, so pumunta ako doon using my X-Max, at napaka-komportable nga naman talaga ang X-Max. Bukod sa komportable na, lahat ng mga gamit pwede mong ilagay lang sa U-Box, tapos may top box ka na, para ka lang nakakotse talaga. Pagka paghinto mo, lagay mo yung helmet mo sa loob, yung mga damit, kung ano-ano mga jacket, tapos yun na fresh. Wala kang isipin, naka-usli yung helmet ko nasa labas ng motor ko. Wala talaga, kaya gustong gusto ko talaga yung X-Max. Ewan ko lang kung sa T-Max, pero para sa akin yung T-Max, okay lang sa akin yung laki, pero yung haba niya, hindi pa kasi ako nakatry, pero nakahawak na ako ng T-Max. Parang sobrang haba niya. Kung siguro man mag scooter ng mas higher CC, siguro pipiliin ko yung XADV. Mag-top box na lang ako, at saka mag side pannier na lang siguro to, kasi hindi malaki yung yung U-Box niya. Ayan, kita nyo na yan guys, twisty na yan nahabol ko sila dyan, tapos bigla na naman nawala, kasi syempre straight yan bilis nila yung X-Max ko medyo kailangan na matanda na.
At yun na nga, sa hindi inaasahan, sarado yung lake. Gusto namin kumain doon, kaya lang sarado yung lake. Tawag ba nun? Restaurant or something. So dumiretso na lang kami dito sa Asturias Beach House. Yan na, napakaganda dito. Masarap din yung pagkain, mura lang. At parang may activity dito nangyayari. Akala ko nga sobrang dami ng tao siguro doon sa beach, pero konti lang pala kasi nandun sila lahat sa function hall kung saan doon ang kaganapan ng kanilang aktibidades. Layo ra ko ah. Dire. At pagkatapos namin kumain, busog na, ready for coffee. We're planning to take some coffee sa TCH, somewhere in TCH, kasi mas malamig doon. Tsaka kahit murang-murahing coffee ay mas masarap kasi malamig nga yung panahon doon. So mga around 15 minutes mula dito papunta doon sa TCH. Maganda ngayon doon kasi Sunday, maraming tao, marami kang makikitang motor. Kung talagang mahilig ka sa motor, Saturday, Sunday, pumunta ka lang TCH at doon mo makikita yung iba't ibang klaseng motor. Merong mumurahin, meron ding mga mahal, meron din sakto lang. Gusto mo makikita ng mga exotic na motor, nandun lahat sa TCH. Kaya pala dati nung nagawi ako dito sa Cebu, maraming mga big bike na pumupunta sa sa bundok. Sabi ko, bakit yung mga big bike na to pumupunta doon sila dumadaan sa GY Square ba yun? Tapos aakyat pupunta doon sa taas. Kaya pala nung I became a member of one of the motorcycle club here in Cebu, doon ko na-realize, grabe, dati tinitignan ko lang sila nung nagawi ako dito sa Cebu, pero ngayon isa na akong membro sa isang grupo dito sa Cebu at nalaman ko yung TCH pala yung tambayan ng mga bikers dito sa Cebu. Kasi malamig na, kita mo naman, open na open yung road at saka malapit lang sa city, no? Kaya napakagandang tambayan dito, tapos nagpa-fog pa, tapos ang dami mo pang pwedeng pagpilihan kung saan ka tumambay. Kasi dito yung pagkain dito, ano lang chichagton, 3-in-1 na kape, pero ngayon marami na. Kung gusto mo nang mamahalin, meron na rin. Gusto mo na sakto lang, meron na rin. Ganyan yung TCH kaya daming pupunta dito kasi budget friendly nga itong TCH. Dito nga pala sa dinadaanan namin ngayon ay papunta kami ng Manggahan Academy. Pero hindi ako magbabaking dyan kasi alam mo naman, palubat na yung ano ko. Ewan ko kung nakaabot to ng Manggahan Academy. Dito ba daw? Yan. Dito nagpa-practice yung mga big bike sa Manggahan Academy. Ewan ko, ito na nga ba yun? Hindi ako sure. Pero for sure guys, kung pupunta kayo dito sa TCH, nag-iisang TCH sa Cebu, napakaganda dito at saka malapit lang siya sa syudad, kaya yung mga tao talaga pumupunta talaga dito sa bundok para magpahangin, magpalamig, uminom ng masasarap na inumin, kumain ng masasarap na pagkain na mura lang. Kaya talagang hindi sa pinagkakaila, maganda talaga ang TCH. At ingat lang sa biyahe kasi dito marami na rin mga nangyayari kabulaghan.
Yun na nga guys, thank you for watching. Nalubat na yung aking Insta360 X3 fully paid. Lubat na, kaya mag-ingat kayong lahat. Thank you. Are you listening? Damn.